Vinnie Marcos, ang bunsong anak ni Pangulong Bongbong Marcos, may matinding galaw. Hindi basta-basta sa kasaysayan ng politika sa bansa. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Vinnie Marcos, ang bunsong anak na hindi basta-basta. Gumalaw na at may matinding epekto ito sa kasaysayan ng politika. May isang pangalan na unti-unti nang bumubulong sa tenga ng kabataan ngayon, pero hindi basta pangalan lang. Vinnie Marcos, oo, siya ang bunsong anak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero teka, akala ng lahat siya ang tahimik, laging nasa gilid lang at halos hindi nakikita sa politika. Pero bakit ngayon siya mismo ang nasa harap? May hawak na mikropono at nagsasabing BPY is more than just a youth organization, it's a movement. Ang hindi inaasahang galaw. Maraming anak ng politiko ang dumaan na sa spotlight, therefore hindi na bago sa atin na may sumusunod sa yapak ng magulang. Pero iba si Vinnie. Bakit? Dahil sa halip na sumakay lang sa apelyido, tinira niya agad ang pinakamatinding sektor, ang kabataan. Habang ang iba'y nangangarap pa lang kung paano magkaboses sa politika, siya bata pa. Pero pinangalanan na bilang chair ng Bagong Pilipinas Youth o BPY. Linggo ng Kabataan 2025, hindi lang selebrasyon. Nagsimula ito noong August 16, akala ng maraming simpleng event lang, cutting ribbon, konting speech tapos uwian, pero hindi pala. Ang unang BPY Hub sa Mandaluyong City ay hindi ordinaryong opisina. Ito ang magiging pusod ng leadership training, innovation at youth collaboration. Kaya hindi ito para sa palamuti, kundi para sa pangmatagalang plano. Mga programang hindi basta-basta. Kapag sinabi mong youth organization, madalas naiisip natin outreach, simpleng seminar o fun run lang. Pero Vinnie's BPY laid down more. Number 1, Youth Voters Registration Hub para masiguro na boses ng kabataan, hindi lang ingay kundi boto. Pangalawa, Bagong Kabataan Academy Leadership Bootcamps, training ground ng susunod na leader. At pangatlo, Mental Health Caravans dahil hindi lang ekonomiya ang problema ng bansa, kundi pati emosyonal na kalusugan. Pang-apat, Sports Tournaments, Songwriting at Spelling Competitions. Kasi hindi lang utak, ang disiplina rin ang dapat hasain. Therefore, malinaw na ang galaw na ito. Hindi laruan, isa itong blueprint. At politiko, in the making. May nagsasabing intern lang naman siya sa Office of the Speaker dati. Pero isipin mo, ilan ba ang dumaan sa internship na ngayon? Ilan ba ang dumaan sa internship na iyon? At ngayon, hawak na ang direksyon ng isang nationwide youth movement? Hindi ito basta training ground lang, ito'y parang silent rehearsal para sa mas malaking entablado at mas malalim pa kaysa apelyido. Madaling sabihin na si Vinnie ay anak ng presidente, therefore automatic na may pangalan at pondo. Pero ang nakikita ngayon ng marami ay hindi lang pangalan. Ang nakikita nila ay isang kabataang may sariling boses, sariling ideya at sariling pananaw kung paano kikilos ang henerasyon niya. Kaya ang tanong, kung ngayon pa lang ganito na ang galaw niya, ano pa kaya ang susunod? At ito ang tanong na hindi matatakasan. Sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas, bihira ang kabataang agad umangat na may seryosong inisyatiba. Therefore, malinaw, hindi aksidente ang pagpasok ni Vinnie Marcos. Pero ito ba'y simula lang ng isang mas malawak na plano? O ito na ba ang unang hakbang sa paghubog ng isang bagong leader na posibleng magmarka sa hinaharap ng bansa? Kung titignan natin ang bawat galaw ni Vinnie Marcos ay nagdadala ng tanong, saan hahantong ang bagong henerasyong leader? Pero bago pa man natin tignan ang kinabukasan, may mas dakilang ehemplo ng pamumuno na hindi kailanman kumupas. At ito ang ating Panginoong Hesus. Sa Biblia, malinaw ang sinabi, "Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity." 1 Timothy 4 verse 12. Therefore, ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa edad o sa apelyido, kundi sa puso at layunin.
Tulad ng ating Panginoon Jesus na bagamat hindi humawak ng posisyon sa gobyerno, siya ay nagpasimuno ng pinakamalaking kilusan sa kasaysayan, isang kilusang nakatuon sa pag-ibig, paglilingkod at sakripisyo. Siya ay gumawa ng mas matindi pa sa gobyerno dahil ang hawak niya ay ang gobyerno ng universo. Pero higit pa riyan, sinabi rin ng ating Panginoon Jesus, Mark 10 verse 45, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." Kahit kung ang bagong Pilipinas youth ay tunay na magiging daluyan ng pagbabago, dapat nakaugat ito sa parehong prinsipyo, pamumuno sa pamagitan ng paglilingkod. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makaparihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, sa inyo pong kabutihan sa amin. Salamat po sa inyo pong pagmamahal at nakita po namin, Panginoong Diyos, ang inyong walang kapantay na pagmamahal na ibinigay niyo, Panginoon, ang inyong pong serbisyo para sa amin. Nawa, Panginoon, ay tulungan niyo po kami na magkaroon ng pagmamahal sa aming puso na katulad ng aming Panginoon Kristo, na ito po'y magdadala ng ilaw para sa sangkatauhan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan ang aming Panginoong Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin. Kailangan po namin kayo sa aming buhay at nagpapasakop na po kami sa inyo mula ngayon at magpakailanman, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.